Kasalukuyang nakakulong sa PNP Custodial Center si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Hindi siya nagpiyansa para sa kasong katiwalian sa gitna ng anyay banta sa kanyang buhay. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Brian, ano-anong mga ginawa ngayong araw ni Alice Guo? Cheryl, walang homecoming sa Banban at hindi rin mananatili sa Senado itong si Alice Guo. Dito siya sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame ikukulong habang gumugulong sa korte yung kanyang kasong katiwalian. Pasado 2:00 kaninang hapon, sakay ng puting coaster van na yan, dumating dito sa PNP Custodial Center sa Quezon City si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa press ko ng PNP, ipinasilip ang itsura ng kwarto kung saan nakakulong ngayon si Guo. Yung detention facility po na yan ay isang payak na kwarto po, may CR, may maliit na table at ito po yung kanyang higaan at wala pong aircon yan, meron lang pong ceiling fan. This is the same room po na inoccupy po ni Senator De Lima. Kanina, sumailalim sa booking procedure si Alice Guo bilang protocol sa pagdetain sa kanya sa PNP Custodial Center. Pangalawang beses nang sumailalim ni Guo sa booking procedures. Una ay kaninang pasado 1:00 ng madaling araw. Pagdating niya sa isang private hangar sa Pasay, galing Jakarta, Indonesia. Ikaw po ba si Alice Lial Guo alias Guwaping? Ako po si Alice Guo. Agad siyang kinausap ng mga otoridad at inihain ng warrant of arrest na inilabas ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Chinek ang kanyang kalusugan matapos siya na ipinasuot kay Guo ang orange uniform ng CIDG detainee. Pagkatapos ay nag-mugshot siya kung saan ang nakalagay na pangalan ay Alice Lial Guo alias Go Huaping para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ng Department of the Interior and Local Government. Kinuha rin ang kanyang fingerprint at nagkaroon ng press briefing. Dito inilahad ni DILG Secretary Benher Abalos na mayroong death threat si Guo kaya siya umalis ng Pilipinas. Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Pagkatapos niyan, agad tumalikod sa media ang dating mayor habang tinatanong pa rin tungkol sa pakikipag-selfie sa Indonesia sa kabila ng hinaharap na kontrobersya. Kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Pasado 3:00 ng madaling araw, nang dalhin si Guo sa PNP Custodial Center kung saan nga isinagawa ang ikalawang booking procedure. Pinagsuot siya ng kulay dilaw namang uniform ng detainee ng PNPCC. Pinatanggal din ang kanyang mga gadget, gaya ng cellphone at AirPods. Saka siya pinapasok sa kulungan. Nang mag-umaga na, nakausap ni Guo ang kanyang mga abogado. Pagkatapos niyan, mag-aalas 10 kanina, dinala naman si Guo sa Capas Tarlac kung saan siya may arrest warrant. Bantay sarado siya ng mga pulis nang dumating sa Regional Trial Court. Pero dahil hindi siya nagpiyansa at nagmusyon ng kanyang mga abogado, na-detain siya sa PNP. Pinabalik din si Guo sa Camp Crame, alinsunod sa utos ng korte. There will be no special treatment for Alice Guo. At siya po ay itatrato bilang ordinaryong detainee katulad po ng ibang na-detain po dyan sa loob po ng custodial facility. Cheryl, mahigpit ngayon yung seguridad sa paligid nitong PNP Custodial Facility. Bukod sa bantay sarado ito ng mga pulis, naglagay na rin ng mga barikada o harang sa mga kalsada papasok at palabas dyan. Tanging yung pamilya at mga abogado nga lang nitong si Alice Guo ang makakapagbisita sa kanya dito sa Camp Crame. Cheryl? Maraming salamat, Brian Castillo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.